Finally, Zoro natalo na rin si Rob Lucci. Bali nagumpisa nga itong chapter 1110 sa pagpapakita ng mga Black Circle Stars sa labas ng Egghead Island. Ipinakita nga itong mga Marines including itong mga Giants kasama sila Bonnie at Frankie na nagulat sa aura ng mga Black Circle Stars na to. Hanggang sa biglangang napunta yung scene sa Merijoa. Ipinakita nga itong loob ng Pangaea Castle na kung sa last chapter nga nandito pa yung apat na Gorosei, ngayon nga wala na sila. At may Black Circle Stars na nga lang na naiwan dito. Mabalik nga sa Egghead Island lumabas na nga itong mga Gorosei sa mga kanya-kanya nilang yokai form. Nakita nga natin na nababalot sila ng darkness at dahan-dahan pa lang na nafo-form yung mga appearance nila. At dito bigla na ngang ni-reveal yung mga pangalan nila. Kasabay nga nito yung pagpapakita sa kanilang 5 pati na yung mga full appearance nila. Yes guys, full appearance in Zoan forms. So paglilinaw lang na hindi nga pinangalanan yung mga devil fruits nila. Bagkos ang nilabas nga lang na pangalan ni Oda yung mismong mga yokai forms nila. Itong siguro si Saturn nga may Gyuki na transformation. Itong siguro si Mars naman Itsumade ang transformation. Siguro si Mercury naman Hoki. Siguro si Nasujuro naman Bakutsu. At itong siguro si Jupiter naman Sandworm. So lahat nga sila may itim na ulap na nakapaligid sa mga likuran nila na isa sa traits ng isang mythical Zoan Devil Fruit. Bali wala ngang sinayang na oras itong mga Gorosei dahil itong si Gorosei Nasujuro nga bigla nang sumugod. Gamit nga yung bilis ng transformation niya bilang kabayo dali-dali nga niyang tinakbo itong mga pacifistas na inaatake ang mga barko ng mga Marines. At bago pa nga siya mag-initiate ng isang atake nagpalit nga siya bigla ng hybrid form niya kung saan naging similar nga sa Centaur yung appearance niya. At dito hiniwa nga niya gamit ang espada itong isang pacifistas. Bali hindi nga lang isa bagkos yung halos kalahati ng mga pacifistas sa isla mabilis na inatake na itong si Gorosei Nasujuro. So itong atake nga ni Gorosei Nasujuro very similar kay Brook. Naglalabas nga rin itong espada niya ng yelo. Sa kabilang banda naman nakita nga natin itong si Gorosei Mars na bigla na lang lumipad. Ang pinunteriya nga niya itong Labo Pace. Inatake nga niya ito. Pero dahil nga sa barrier hindi rin siya nagtagumpay. At speaking of Labo Pace sa sumunod na panel nga ipinakita itong si Sanji na tinawagan na itong mga kasamahan nila. Sinabi nga ni Sanji sa grupo nila Nami at Usopp na mauna na. Wag na nga daw silang hintayin at umalis na nga daw sila sa Egghead Island. So itong tawag nga na to dahil na rin sa takot ni Sanji sa mga dumating na Gorosei. Bali narinig nga ni Jinbei itong warning ni Sanji sa Denden Mushi Snail niya. Kaya naman ang sinagot nga ni Jinbei hindi pa daw sila pwedeng umalis since si Zoro nga daw nilalabanan pa itong si Rob Lucci. Nung marinig nga yun ni Sanji medyo nainis siya at sinabi niya na pabigat daw talaga itong si Zoro at bakit hindi pa rin daw siya tapos kay Rob Lucci. Bali itong pagkakasabi nga na to ni Sanji narinig pala ni Zoro sa Denden Mushi Snail ni Jinbei. Kaya naman biglang ang nagpanteg yung tenga niya. At dahil nga sa ines parang na-motivate siya na tapusin na itong laban niya kay Rob Lucci. Kaya naman nakita nga natin na umatake itong si Zoro ng 3 sword style Hell Stripe Hunt. At dito nakita nga natin na finally natalo na rin itong si Rob Lucci. Mabalik nga sa mga Gorosei sa sumunod na panel nga ipinakita na itong sila Gorosei Saturn at Gorosei Jupiter na inaatake naman itong si Luffy. Pero mabilis nga lang yung nailagan ni Luffy. Ang hindi nga alam na itong si Luffy kasama pala yun sa atake ni Gorosei Jupiter. Dahil pagtapos nga niyang lumubog sa lupa bigla rin siyang umangat at kakainin na kaagad itong si Luffy hanggang sa natuloy nga itong atake na to. At in fact nasa loob na nga ng bunganga ni Gorosei Jupiter itong si Luffy. Buti na nga lang at dumating itong sila Brogy at Dory. Gamit nga yung atake Tayonoku sabay nilang hiniwa itong katawan ni Jupiter na nagresulta naman sa pagkakawala ni Luffy sa katawan niya. Pagkaalis nga ni Luffy sa katawan ni Jupiter nakita nating tuwang-tuwa siya. Kasabay nga nito yung pagkagulat sa appearance nila Brogy at Dory. Since ito nga yung unang pagkakataon na makita niya itong dalawang giants na to
mula Little Garden Arc. Kaya naman dito sinabi nga ni Brogy na long time no see daw. Itong si Dory naman sinabi na hindi na daw sila makapaghintay sa Elbaf kaya sinundo na daw nila itong si Luffy. At dito nakita nga natin na nagtatawanan itong tatlo na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1110. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin itong nabanggit ni Sanji na pinapauna niya na itong iba nilang mga miyembro. So mukhang ganito na naman nga ang mangyayari. Similar sa nangyari sa Dressrosa Arc, which is nauna nga yung iba sa Zoo Island. Since kapag nagstay pa nga sa Egghead Island itong iba nilang miyembro, magiging liability nga lang sila kung sakali. Bale kung sakali nga at mauna itong grupo nila Nami, sino-sino kaya ang tatapat sa mga Gorosei? Bale unahin na natin itong isa sa pinaka nakaka-impress na Gorosei sa chapter na to, which is si Gorosei Naso Juro. Ipinakita nga ng Gorosei na to na hindi lang display itong lagi niyang pinapakita sa ating espada. Bagkos sobrang proficient nga niyang gumamit neto. So obvious naman na ang magiging match-up niya itong si Zoro. Dahil nga sa gigil ni Zoro nung marinig niya itong sinabi ni Sanji, mabilisan nga niyang tinapos si Rob Lucci. Ngayon kung may ganitong gigil nga itong si Zoro ngayon, sa tingin nyo ba napapayag siyang mauna na sa Elbaf at iwan na lang itong sila Sanji at Luffy sa Egghead Island? Syempre hindi. Panigurado bababa siya sa mga susunod na chapters at kokomprontahin itong si Sanji. So itong match-up nga nila Zoro at Nasujuro napaka-interesting. Lalo na at nakita natin yung glimpse ng kakayanan ng Gorosei na to. Sobrang bilis nga niya. At alam naman natin na kung usapang bilis, mas lamang nga si Sanji kesa kay Zoro. Kaya naman challenge nga ito para kay Zoro. Malay natin, dito i-showcase ni Zoro kung gaano na ba nag-improve itong observation haki niya. Sa part naman ni Gorosei Mars na nakita nating lumipad at inatake itong Labo Face, ang best matchup nga na nakikita ko para sa kanya syempre itong si Sanji. Aside nga sa obvious na rason which is yung kayang mag-skywalk na itong si Sanji para matapatan itong paglipad niya, kung napansin nyo nga yung logo ng Germa 66, very similar nga sa appearance na itong si Gorosei Mars. At dahil nga sa grudge ni Sanji sa pamilya niya, parang magiging metaphor nga ito kung sakali man at harapin niya itong Gorosei na to. Kung magkataon nga makakakita tayo ng isang malupitang aerial battle sa pagitan ng dalawang to. Sa part naman ng tatlo pang natitirang Gorosei, ang best matchup na nga para sa kanila syempre itong si Luffy kasama na itong mga kaibigan niyang Giants. Sa tingin ko nga capable na si Luffy kasama itong sila Brogy at Dory na pigilan itong tatlo na to. At kung hindi nga nila kaya, may isa pang Dark Horse na pipigil sa kanila. At ito nga yung Ancient Robot. Bali bakit ko ba sinasabing pipigilan lang ni Luffy itong mga Gorosei at hindi niya papatayin itong mga to? Dahil obvious naman na hindi sila namamatay. Nakita naman natin na nahiwa nila Brogy at Dory itong si Gorosei Jupiter. Pero sa tingin nyo ba ganito-ganito lang at patay na itong si Jupiter? Syempre hindi. Dahil panigurado gaya kay Gorosei Saturn, magre-regenerate lang rin siya. So ang goal lang naman itong sila Luffy pigilan itong mga Gorosei na mahanap itong signal na pinanggagalingan ng pinagbobroadcasan ni Vegapunk. Dahil ito naman yung goal ng mga Gorosei kaya sila lumapag sa Egghead Island. Ang hanapin at sirain itong signal na to para pigilan yung pagbobroadcast ni Vegapunk sa buong mundo. Kaya naman as long as mapigilan nga nila Luffy itong 5 na to, magtatagumpay pa rin yung plano ni Vegapunk na ilahad sa buong mundo yung katotohanan. Anyway, sa part naman ng iba pang detalye sa chapter na to, pag-uusapan na nga lang natin yan sa susunod na video natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!